Tag-ulan na naman sa Pilipinas. Sabi ng Pag-asa, tinatayang na sa 19 na bagyo ang papasok sa Philippine Area of Responsibility mula Hulyo hanggang Desyembre ngayong taon. Bawat isa sa mga ito may kaakibat na pasakit at perwisyo sa ating mga Pilipino. Nandyan ang kaliwat kanang pagbaha na may matinding pinsala sa ating hanap buhay, kalusugan, maging sa edukasyon at kinabukasan ng ating mga kabataan. Idagdag pa natin dito ang pagkawasak ng mga tahanan, pagkawala ng mga ari-arian, maging ang posibilidad ng pagkamatay ng ating mga mahal sa buhay. Hindi na maituturing na karaniwan ang mga bagyong ito. Nadagdag pa sa iba't ibang mga pagsubok na ating nararanasan dulot ng climate change. Parang wala nang katapusan, di ba? Ang tanong, sino ang magbabayad ng danyos para sa loss and damage? A. Tayo ba? Mga taong bayan na pinaka-apektado sa climate change? B. Ang gobyerno ba? Kahit na pinupondahan naman sila ng taong bayan? C. Mga malalaking oil at gas companies na siyang may pinakamalaking ambag sa climate change? Or D. Regine Velasquez? Minsan paulan, bumuhos ka, huwag nang tumigil pa. Alam natin na letter C ang sagot dito. Pero alam din natin na hindi tayo pwedeng umasa sa mga oil corporations para i-regulate ang kanilang mga sarili o magbayad ng kanilang fair share ng kusa. Kailangang puwersahin sila ng gobyerno. We need our leaders to make these polluters pay. Pero ano ba talaga ang batayan ng mga estado para gawin ito? Ngayong linggo, inilalabas ng International Court of Justice, ang pinakamataas na korte sa buong mundo, ang kanilang advisory opinion tungkol sa climate change. Ang desisyong ito ng ICJ ay pagkakataon para malinawan tayo sa mga obligasyon ng mga estado sa ilalim ng international law tungkol sa climate change. Mahalaga ang desisyong ito dahil pwede itong maging gabay para sa mga pamahalaan ng iba't ibang estado na mapagtibay ang kanilang panawagan na humingi ng danyos para sa loss and damage. Katulad na lamang ng pinsalang tinamo ng napakaraming komunidad dito sa Pilipinas dahil sa mga climate disasters. Nananawagan kami sa ating pamahalaan na gamitin ang landmark ruling na ito upang siguraduhing mapasa ang mga batas tulad ng nakabinbing Climate Accountability Bill na magbibigay ng climate justice. Kabilang na ang danyos para sa loss and damage na tinamo ng milyong-milyong Pilipino na apektado ng climate crisis. Inuulit namin, we need our leaders to make climate polluters pay. At kung malabo pa rin, President Marcos, ikaw ang tinutukoy naming leader.